Yan. Good evening po mga kapatid. Okay. So, naalala nyo po nung last time ay nag-aral tayo tungkol sa life goals. Dahil apat na linggo lang tayo, ay apat na beses lang tayo nakapag-aral, ay umabot tayo hanggang goal number 4. Pero meron akong konting revision sa goal number 4 kaya babalikan natin yun ngayon. Pero bago natin puntahan yung kung saan tayo natapos nung last time tungkol sa life goals, review lang natin na mabilis po yung ating mga napag-usapan tungkol sa mga iba't ibang mga life goals. Okay, kung okay po ba sa inyo mga kapatid? Ayan, tutuloy natin yung ating mga napag-aralan nung nakaraan. Sige. Okay. Yung goal number 1, sabi dito, goal number 1, muling pagtukoy sa tagumpay. Paano ba yan? Paano ba matukoy ulit yung tagumpay? Sabi sa Mateo 6:19 to 21 at saka yung verse 33, basahin ko po. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Basahin natin ulit na may naka-highlight. Sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Okay? So yung pagtukoy sa tagumpay ay huwag daw dito sa kayamanan dito sa lupa. Sa halip, sabi niya sa verse 20, mag-impok ng kayamanan saan? Sa langit. Dahil doon walang naninirang insekto at kalawang, walang nakakapasok ng mga magnanakaw. Verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya, doon sa ating pinag-aralan tungkol sa goal number 1, yung ating naging focus doon ay muling pagtukoy sa tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang makalangit na tagumpay. Ano ba yung mga makalangit na tagumpay? Yung relasyon sa Panginoon, di ba? Magsimula ng relasyon sa Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano na, meron ng relasyon sa Panginoon, mag-focus sa layunin niya sa buhay mo. Di ba? Magbasa ng Biblia, pag-iipon yon ng kayamanan sa langit. No? Yun yung tunay na tagumpay, ang makalangit na tagumpay. Isang tanong po para sa lesson na ito bilang pagbabalik aral. Sa iyong sariling salita, anong ibig sabihin ng tagumpay? Ayon dito sa talatang binasa natin, pwede mong pagbatayan to. Sa iyong sariling salita, pwede niyong i-chat yung inyong sagot o kaya mag-open kayo ng mic at saka video. Sige nga po, sa iyong sariling salita, ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo mula sa katotohanan sa Biblia? Kasi yun yung tunay na tagumpay, di ba? Makalangit na tagumpay. Okay? Kahit one word or one sentence, para sa iyo, anong ibig sabihin ng tagumpay? Doon nakasalalay ang puso mo. Sabi ni Matt, no? Doon nakasalalay ang puso mo. Ano pa? Sino pa pong may sagot dyan? Tagumpay. Ayan. Ang tunay na tagumpay para sa inyo, ano yung isang sentence na or isang word ng tunay na tagumpay? Ayan, si Kuya Ferdy. Hello, Kuya Hello. Ferdy. Ayan. Yes. Narinig ba? Mukhang di naman pala. Yes, dinig. Nag-delay Dinig. lang. May delay lang. May delay.
Ang tunay na tagumpay para sa akin ay kapag na-serve na yung purpose. Pag na-serve na Ah, ang purpose. pagka nangyari na yung pinaka layunin. Amen, Halimbawa amen. ako, no, halimbawa, taxi driver ako, di ba? Ang ako'y matagumpay na taxi driver kapag yung pasahero ko hindi na nagagalit. Hindi na sinusumpa yung mga taxi driver. Nasisiyahan sila. Kumbaga, opo sila bababa pero nakangiti, ano. Hindi katulad ng iba na sinusumpa yung ano, binabalibag yung pinto. So, narating ko na yung tagumpay na yan kasi more or less, kahit di mo ma-please yung lahat, 99% ay natutuwa na yung mga ay yung mga pasahero. So, ako Amen. yung Amen. matagumpay na isang taxi driver. Praise God. Masasabi mo ba, Kuya Ferdy, na yung binanggit mo na tagumpay, no? Yung binanggit mo na tagumpay ay nakakatulong dito or nakaka-contribute dito sa ibig sabihin ng Bible sa tunay na tagumpay, yung makalangit na tagumpay. Yes, kasi sabi ng Panginoon, ah sabi ng Panginoon sa paliwanagin niyo ang inyong ilaw para purihin nila yung Ama sa langit. Makita nila yung kabutihan at purihin. Basahin ko lang, tinan ko lang sa Matthew 5:16. Tinan ko lang ha. Amen, no? Habang hinahanap ni Kuya Ferdy, no? Totoo po yun, no? So sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, Ayan, sabi niya, ay nakaka-contribute dito. Sige po, Kuya Ferdy. gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Yan, yun lang. Salamat. Thank you so much, Kuya Ferdy, sa magandang halimbawa na yan bilang tugon sa tanong na ano ang tunay, anong ibig sabihin ng tunay na tagumpay para sa iyo. Praise God, no? Ayan, may application at hindi lang salita, kundi may application example pa si Kuya Ferdy. Salamat sa Panginoon sa buhay po ni Kuya Ferdy. Sana mas marami pang taxi driver na kagaya mo. Okay, so next go tayo. Goal number 2. Napag-aralan naman natin nung nakaraan yung goal number 2, magtagumpay sa trabaho. So paano naman to? Ano naman yung lesson natin tungkol dito sa goal number 2 na magtagumpay sa trabaho? Lahat ba ay may trabaho na kahit estudyante pa lang? Okay? Sabi sa Colossus 3:23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Okay? With highlight, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Okay? At ang nakita nating lesson, no, sa goal number 2, magtagumpay sa trabaho, pagtupad sa pinapagawa ng Diyos. Okay? Ang tunay nating trabaho ngayon bilang mga alagad ng Diyos ay gawin ang pinapagawa sa atin ng ating master. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ang mahalaga ay gamitin natin ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung mga talents, mga gift na meron tayo para magawa ang pinapagawa niya para sa atin. Dalawang tanong para pang suporta sa lesson or sa goal number 2. Lagi mo bang kinakausap si Lord sa mga gusto niyang ipagawa sa inyo or sa mga gusto niyang ipagawa sa iyo? Tuloy-tuloy ba ang iyong komunikasyon sa Kanya sa panalangin para malaman mo yung gusto niyang ipagawa sa iyo? Binabasa mo ba yung sagot niya sa Biblia? No? Ano ang pinaka-latest na pinapagawa sa iyo ng Diyos sa iyong buhay ngayon? Meron bang gustong sumagot sa mga tanong na to? Sige, open lang ng mic.
5, 4. Para hindi naman tayo abutin ng alas 12. Okay, sige. Si David. Sinong sasagot sa inyo dyan? Pwede nyo sagutin na agad itong dalawang tanong. Thank you, Matthew. Ano? Ano yung unang tanong? Uy, nabalik ko yung camera. Ayan. Lagi mo ba sa mga gusto niyang ipagawa sa inyo? Ako po, honestly, hindi palagi. May mga times na hindi ko nakakausap si Lord sa mga gusto niyang ipagawa sa akin. Kaya madalas, ay lalo na po ng mga nakaraan, ay madalas hindi ko alam or hindi ako aware sa mga gusto ipagawa sa akin ng Panginoon. And ito naman pong pangalawa, mga pinaka-latest na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang sagot ko po dyan is pagpapatuloy. Yun po ang pinaka-latest na gusto ipagawa sa akin ng Panginoon Pagpapatuloy saan, Matthew? sa ah, sa ginagawa ko po ngayon na pagbabago. Amen. Praise God. Okay. Napakagandang halimbawa at makatotohanan kasi sa buhay ni Matthew yun. No? Salamat, Matthew. No? At alalahanin natin, no? Yung trabaho or itong ginagawa natin ngayon sa buhay na ito ay kagaya ng goal number 1, mayroong pang walang hanggan na epekto ito. No, may pang walang hanggan na epekto. Kaya wag natin panghinayangan. Kaya saludo, Matthew, tuloy-tuloy lang para sa Panginoon. No? Dahil ang epekto nito ay hindi lang dito sa mundong to, kundi pang walang hanggan. Ayan. Okay, so diretso tayo. Wait lang, nawawala yung ano. Ayan. Number 3, goal number 3. Magtagumpay sa pananalapi. Napag-usapan din natin to nung last time, no? Magtagumpay sa pananalapi. Paano ba to? Paano ba tong maging successful sa finances? Nakita yung mga barya-barya, may dollars, di ba? Sa picture. Sabi sa awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Sige nga, pakibasa nga ulit, Matt. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen, no? Doon sa naka-highlight, mapapansin nyo. Sino ang may-ari? Ang Panginoon. Diba? Si Yahweh. Tandaan natin, wala tayong pag-aari sa buhay na ito. Okay? Wala po tayong pag-aari kahit anuman dito sa buhay na ito. Kundi si Yahweh lang, ang Panginoon lang ang may-ari ng lahat ng ito. Ang mga pera sa ating ATM or sa GCash or sa wallet natin, hindi talaga yan sa atin, kundi sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? At nag-agree po ba kayo sa sinasabi ng Bible? Ang katotohanan ito. Pakilike nga po sa screen. Do you believe that you own nothing? Yan. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Yes, Kuya Ferdy, nagbukas ka ng mic. Meron tayong ari-arian. Ari-arian. Di ba parang ano yun? Parang, ano ba ibig sabihin totoo ng ari-arian? Parang bahay-bahayan. Di talaga totoo. Di ba? So, parang pag-aari mo lang din. Di ba? So, thank you sa paglilinaw na yan. No? Kaya nga yung ari-arian na yan, no? Yung mga tinuturing nating ari-arian from the word itself, no? Ay hindi talaga natin pag-aari. Dahil ang katotohanan, sa Panginoon lahat yan. Sa Panginoon. Ang anumang sinasabi na natin, na sa atin, ay hindi talaga sa atin kundi sa Diyos. Siya ang may-ari ng lahat, pati ang ating buhay. Yung buhay na ito, hindi natin masasabi na sa akin to. Hindi talaga. Ang katotohanan, ang buhay na ito ay hiram lang natin sa Panginoon. Hindi talaga natin pag-aari. Kaya wala tayong karapatang gamitin yung buhay na ito sa anumang paraan na gusto lang natin. Again, tanungin natin may-ari. Okay? Sabi nga, goal number 3,
Magtagumpay sa pananalapi. Actually, hindi lang sa pananalapi. Palagay ko sa buong buhay ito, no? Tayo ay tagapamahala lamang. Hindi tayo ang may-ari nito. Ang tanong, ito tanong, pagtagumpay sa pananalapi, tayo ay tagapamahala lamang. Hindi tayo ang may-ari nito. Ang tanong, kung ang Diyos naman talaga ang may-ari ng ating pera, tinatanong ba natin siya tuwing gagamitin natin ang pera na ito? Nagagamit ba talaga natin ito sa paraang nais niya? May gusto po bang sumagot sa mga tanong na ito? Kung ang Diyos naman talaga ang may-ari ng ating pera. Kasi ang focus natin dito, di ba, ay kayamanan, no? Tinatanong ba natin siya tuwing gagamitin natin ito? Nagagamit ba talaga natin ito sa paraang nais niya? Okay. Sa pananalapi? Yes or no? Yan. Baka may gustong sumagot? 5, 4, 3, 2. Ay, yun. Ay, binawi. Mukhang binawi. Nagbukas tapos binawi. Okay, 3 seconds. 3, 2, 1. Okay, okay lang. Walang nangahas sumagot. Anyways, may nag-chat dito. Ayan, minsan lang. Okay lang. At least nagagamit, di ba? Or natatanong natin yung totoong may-ari. Anyways, hindi naman tayo perfect, no? Maganda nagsisimula sa paminsan-minsan hanggang sa maging habit or maging regular na natin ginagawa. Thank you po, Ate Christy, sa sagot. Ayan. So, ayan, Kuya Ferdy, yes. Sabi ko na nga ba dapat sa babae tinatanong yan eh. Buti, sumagot si Ate Christy. Hindi ko na tinawag, di ba? So, ayan. Bukod sa ang totoo na naman may-ari ng ating pananalapi ay ang Diyos. Bukod sa ating pagsunod sa kanyang utos, no? Pagpapakita po ito ng tuwing tinitingnan natin yung konsepto ng pagtatagumpay sa pananalapi or paggamit ng pananalapi. At tinitignan natin sa paraan or sa lente ng Biblia na tayo ay tagapagmana lang. Tuwing tinitignan natin yun, na tayo ay tagapamahala lang. Tuwing tinitignan natin yun at sinusunod natin yung konsepto na yun, ay napapakita natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, gagamitin ko to sa gusto mo. Dahil ito yung gusto mong ipagawa sa akin or ipagamit sa akin sa pera na ito. Pagpapakita niyo ng pananampalataya na ang Panginoon din magpo-provide sa atin kung ano man yung nakikita nating kukulangin tayo sa ibang bagay. Di ba? Kasi syempre, kung titingnan natin to na sa atin, iba-budget natin para sa atin. Di ba? Pero ang totoo, sa Panginoon to, tanongin natin siya, saan niya gustong gamitin to? Kung sasabihin naman niya, o sige, gamitin niya sa inyong pamilya, kailangan niya ngayon, malinaw. And sundin natin siya. Di ba? Kaya mga kapatid, ang tips para dito ay tanungin si Lord at gamitin para sa nais niya. Okay. So thank you po sa mga response. Ngayon po, ang ating goal para sa number 4 ay, ayan, yung focus ng picture, no? Magtagumpay sa relasyon ng pamilya. Okay. Meron tayong konting pa-activity. Ito po, kahit sino pwedeng sumagot po. Merong 5 tanong. Goal number 4. Iba-iba kasi. Ang tanong ni Abby, bakit daw number 4 yung sa pamilya? Ba't hindi yun ang nauna? Kasi nagsimula tayo sa tagumpay. Nagsisimula yan sa relasyon sa Panginoon. Ikalawang goal, yung magtagumpay sa trabaho. Ano yung pinaka-ultimate na trabaho natin ngayon? Pagtupad sa pinapagawa ng Panginoon. So, pangatlo, ewan ko, bakit ito yung nauna, no? Sa pananalapi. Marahil ay madalas kinakabagsakan ito ng karamihan sa mga kapatid. Pero
I believe napakahalaga din itong goal number 4. And tama rin naman yung tanong ni Abby, no, na bakit hindi yun ang inuna. Anyways, sorry baka yung pagkakagawa ko ng slide. Pero lahat itong mga goal na ito, ang target sana ay makatulong, no, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Okay, magandang point, no. Kaya dapat nga number 3 itong pamilya. Anyways, okay, yung goal number 4, pag-usapan natin magtagumpay sa relasyon ng pamilya. Okay, yung activity, ito. Pili tayo ng isa rito. Okay, pili tayo ng isa. Tapos, sasagutin natin to. Sasabihin nyo, sino yung kasama nyo sa pangyayaring napili nyo. Okay, halimbawa, number 4, nanood ng sine, kumain sa labas. Sino yung kasama mo doon? Saang lugar yun nangyari? Okay, at ang pinakadulong sasagutin natin, nagpatibay ba yun ng relasyon ninyo? Ayan. Sige nga, nakatulong ba yun na tumibay yung relasyon nyo? Sige. Pili tayo ng isa. Sige po, kahit sinong volunteer na gustong sumagot po. Okay. Uy, nawala si Kuya Ferdy. Yes, si Ate Christy. Sige po. Good evening po sa lahat. Good evening, Kuya Mark. Ito yung pinaka namin latest. Actually, hindi naman siya bakasyon. Kasi lumabas. Parang combination siya ng ng 1 and 4. Hindi kami nanood ng sine, pero lumabas kami. Sumama kami kay Kuya Jun sa BNBS niya. Pero kami, naiwan lang kami sa isang mall dun sa Novaliches. Tapos, si Kuya King, si Matthew at David. Sinamahan ko sila kasi na bumili ng sapatos para pamasok sa school. So, parang first time uli nangyari yun na kami mag-iina. Nag-ikot-ikot kami dun sa Nova Mall. So, hindi siya ganun ka-crowded, kaunti lang ang tao. Kaya parang hindi rin ganun nakaka-stress. Kaya na-enjoy ko yon kasi tingin-tingin lang kami sa parang tiyanggi ng sapatos. Tapos naalala ko yung maliliit pa sila. Yung parang para silang mga duck na susunod-sunod sa akin. Pero yun nga, malalaki na sila. Ang na-appreciate ko doon yung bonding namin. Yung bang hindi kailangang nasa malaking mall kayo. Bagamat wala namang masama. Tapos dati kasi pag basta nasa mall kami, kakain kami sa fast food. Pero dahil nagtitipid, bumili lang kami ng hopya sa Baker's Fair ba yun? Yung parang mainit na hopya, tapos sa isang box lang siya, ganon, mga 20 pieces. Tapos habang naglalakad kami, umiikot, hinihintay si Kuya Jun. Kumukuha kami doon, kumakain kami. Yung mga ganun simple, pero na-appreciate ko. Tapos sabi ko, hindi pala kailangan maging mahal. Hindi kailangan gagastos ng malaki. Tapos maya-maya, pumunta kami sa DIY, sa Nova Mall din. Nagkwento na yun, no? Sorry. Tapos, si David yung kabili ng raketa. Tapos maya-maya, nung pauwi na kami, itong si Matthew, may sinuot sa leeg ko, nagulat ako. Parang appreciation nila na, kasi nga may bago silang sapatos, hindi man siya talaga branded. Pero yung appreciation niya na nagbalik siya sa akin ng pasasalamat through yung binila niya ako ng parang necklace na hindi siya ginto, pero sabi ko it's the thought that count kahit na hindi siya mahal. Sabi ko it's the thought that count. Share daw sila ng kuya niya doon, parang ipon nila. So yun, yung mga simpleng gano'n, sabi ko yun yung tinitreasure ko. So, appreciate ko yun nung Sabado
Hindi kami natuloy sa Emmaus anniversary, 75th anniversary sa campsite. Pero may ibang plano pala ang Panginoon na ah, yun nga, yung mga time na minsan hindi namin nagagawa na pinaranas ulit sa amin bilang isang pamilya. So, yun. Tapos, isa pala, bago din pala kami umuwi nun, yung pumunta kami sa malapit na palengke ng Novaliches, ng Nova Mall. Sa side doon, mayroong tindahan ng rambutan. So, yun. Bumili din kami noon. Yun, yung pinaramdam sa akin ng Panginoon talaga na yung mother ako, tapos ito yung mga anak ko, parang ang mga duck na susunod-sunod sa akin habang naglalakad. So, inihintay kasi namin si Kuya Jill dahil di pa siya tapos sa Bible study sa pinupuntahan niyang FC store. So, yun lang. Mga simpleng ganun, pero tinitreasure ko yun, tinicherish ko. So, praise God. Salamat sa Panginoon ng araw ng Sabado. And hoping na maging regular yung ganun naming bonding time. So, praise God, praise God. Thank you, Kuya Mark. Amen. Praise God po sa share na yun, Ate Christy. No, salamat sa Panginoon. Yung nabanggit mo kanina na nagbigay sa'yo ng kwintas sila Matthew and King ay parang ano siya, tinatawag ng mga ibang tagapagturo na magic moments. Yan, mamaya mababanggit po sa ating pag-aaral. Thank you po, no? Nakakatuwa. Totoo po yan. Wala namang presyo talaga. At mababanggit din yan mamaya sa ating pag-aaral. So, praise God. Thank you, Ate Christy. Baka may gusto pang humabol po. Kahit saan dito, 1 to 5. Pili kayong isa. And ano yung gusto niyo ikwento? Ayan, si Abby. Sige, tawagin ko si Abby. Binolunteer yung mat. Sige. Okay lang kahit boses. Ano yung naalala mo? Ayun, meron din si Abby, Ate Christy. Yung simple lang, hindi magastos ito. Laksa mo, nagdinig ka rin. Mga babae daw ngayon. Sige na. Kala ko lang po. Go, Abby. Narinig niyo po ako. Dinig daw po ba siya? Dinig niyo po si Abby? Oh, nag-like si Ate Christy. Kala ko sabi mong simple pero parang may syempre as a parent may impact na naramdaman mo rin na feel love mo rin yung mga bata. Kasi nung one time si Mia, crave siya ng champurado. Gusto niya daw yung champurado na sa cup na instant naman, minsan lang naman yun. So naglakad kami sa 7-Eleven para samahan siya. Nagkwentuhan kami, naglakad kami, nagkakamustahan kami. Pero wala yung hinahanap yung champurado. Pero bumili lang kami ng ice cream, mga snacks. Yun. So, ang saya lang na ang sipag din nila maglakad, no, nagustuhan nilang kami, yung walking lang, tapos yun lang yung snacks. Pero masaya kami. Nung bumalik kami sa bahay. Yun lang. Amen. Thank you. Thank you, Abigail. Ayan. So, totoo po yun. Saka, kayo, Mia, na-appreciate nyo ba yun? Ha? Yun, na-appreciate naman daw. Thank you, Lord. So, yun, mga kapatid, no, totoo po, no, na wala namang katumbas na presyo or halaga. Wala yun sa halaga, no? Yung ating bonding time with the family. Ayan, baka meron pa po gustong humabol. Magbigay ako ng 5 seconds, no? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige. Sa mga panahon po, no? Sa mga panahon natin ngayon, mas karaniwan ang gumugugol ng panahon at maranasan ang buhay na kasama ang ating mga kaibigan.
Basically ito sa mga students, sa mga youth, no? Madalas ang kasama nila kaibigan or sa mga workers, mga katrabaho, no? Kaysa makasama ang pamilya. Siguro dahil mas maraming oras yung ginugugol or mga panahon na kasama nila yung kaibigan nila or kasama natin yung mga katrabaho natin. Dahil dito, kailangan ng mas intentional na pakikipag-ugnayan sa ating pamilya ng face-to-face. No? Dahil may mga panahon na mas maraming beses na ang kasama ng ating mga kapamilya ay ang kanilang mga kaibigan. May mas maraming beses na ang kasama nila ay yung katrabaho nila. Mas mahalaga na gugulin natin yung panahon. Ibig sabihin, mas kailangan na intentional tayong makipag-ugnayan sa ating pamilya. Kagaya ng halimbawa ni Ate Christy at ni Abby, mas damihan natin yung ganong pagkakataon. Kasi nga, marami, lalo kabataan, ay mas gusto na nila na mas maraming oras or hindi man sa dahil gusto nila, kundi wala nang silang choice dahil yun ang lagi nilang kasama, yung oras nila, mas maraming oras na nabibigay nila doon sa kanilang kaibigan, katrabaho, or classmates. Okay? So, maaari nating palagian ang ating relasyon sa ating, maaari nating palaguin yung ating relasyon sa ating pamilya sa pamamagitan ng mga special moments na yan. Okay? Ayan. So, tuloy ko po, no? Tayo ay namumuhay ngayon sa panahon ng digital revolution. Pansin niyo yan? Ang bilis. Papalit ng cellphone model. Ang bilis na kakaroon ng mga bagong trends sa technology. Dati wala namang gumagawa ng thesis para sa'yo. Ngayon meron na. Ita-type mo lang, create thesis for me. Gagawa na si AI. Di ba? I-edit mo na lang. Create letter of intent. So, gagawa si AI. Edit mo na lang. Di ba? Kalahati ng populasyon ng mundo ngayon ay nakakonekta sa internet. Alam niyo ba kung ilang bilang ng kalahati ng populasyon ng mundo? 4.1 billion. Okay? 4.1 billion sa buong mundo gumagamit ng internet. Ang mabilis na pag-unlad, no, ng teknolohiya, ng komunikasyon ay nagbibigay sa atin ng madali ang koneksyon sa halos lahat ng tao sa planeta, di ba? Nandito tayo sa Pilipinas, yung mga kakilala natin sa Canada, sa US, no, sa iba't ibang panig ng mundo, nakakausap natin ng real time, di ba? Dahil sa technology, no? Ang social media ay nagpapahintulot sa atin na manatiling konektado sa trabaho, sa pamilya at mga kaibigan kahit nasaan man tayo. Isa sa bawat 2 Pilipino ay may connection sa internet. Kahit nga po minsan yung mga basurero, mapapansin nyo, merong, or nagkakariton, di ba? May cellphone, nag-internet, nag-Facebook. Ang Pilipinas ay ang numero 1 gumagamit ng internet sa buong mundo. Merong survey na yan na may humigit kumulang 5 oras na paggamit sa bawat araw na mas madalas iginugugol sa social media. Wala po akong problema sa social media. Don't get me wrong. Okay? But the irony of it all is that the more high-tech we become, the less we seem to communicate. Sa Tagalog, ngunit ang kabalintunaan nitong lahat ay kung paano tayo nagiging mas high-tech or mas madaling makipag-connecta sana sa iba. Mas nagiging kakaunti naman ang ating pakikipag-ugnayan. Yung totoong pakikipag-ugnayan. Napansin nyo, no? Mas madali sana kasi nga may cellphone, may internet. Kaya lang yung totoong connection nawawala. Halimbawa, nag-post ako ng picture na masaya ako, andito ako sa mall or what. Ang gagawin ng mga kaibigan ko, like. Diba? Dati, ang gagawin nila pag nakita nila ako sa mall, puntahan nila ako, anong ginagawa mo dito? Kumusta ka? Oh, ngayon lang kita ulit nakita, kumusta na sila, Abby, yung asawa mo, bla bla bla. Diba?
Ganun dati, di ba? Although, pwede naman din mangyari yun sa messenger, di ba? O kaya magchat-chat sila. So, anong nangyari? Nakita ko picture mo, ganyan. Pero ang madalas ngayon, heart, like, ganun na lang, no? Nawawala na yung mas matinting pakikipag-ugnayan. Kung hindi tayo magiging maingat, ang masyadong maraming panahon na ginugugol sa mga digital na devices ngayon ay makakapekto sa pamamaraan ng ating pakikitungo sa isa't isa. Sa palagiang pagkakadikit natin sa ating mga mobile devices, ating nabuo itong itong masamang gawi ng nahahating atensyon na nagbalat kayo bilang paggawa sa mga gawain ng sabay-sabay. Ito, ang mga manunulat sa aklat ng Managing Your Family's High-Tech Habits ay nagbigay diin na ito ay nagnanakaw sa atin sa mga makatotohanang sandali ng ating buhay kasama ang mga mahal natin. Ayan. Walang kapalit na yaman ng ang harapang komunikasyon at ang init ng haplos ng tao. Kung isa sa alang-alang ang nakakabahalang estatistika mula sa iba't ibang pinanggagalingan ng mga survey na nagpapakita ng nakakalungkot na pagbaba ng moralidad sa bansa, ang virtual presence ay mapapatunayang hindi sapat sa lubos na pakikipag-ugnayan sa buhay ng ating mga minamahal. Okay, sabi dito, ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangungunang bansa sa usapin ng batang nabubuntis sa rehiyon ng ASEAN. Depression sa Southeast Asia, isa po ang Pilipinas sa nangunguna. Panonood ng pornografiya, parehas, lalaki or babae. Maraming bilang ng mga babaeng nagbebenta ng katawan, pagkasakit ng HIV sa mundo o yung sexually transmitted na mga sakit, no? Ang mga isyong ito ay nagtuturo sa atin sa isang nakababahalang pagkakagunaw o pagkakasira ng pinaka mahalagang pundasyon ng tao, ang pamilya, no? Pwedeng mawasak yung pamilya dahil sa mga statistics na ito. Take note po, ito po ay hindi gawa-gawa lang. Statistics po ito, dumaan sa mga survey, okay? At ilan ito sa mga nangungunang usapin, no? Specifically sa ating bansa. Hindi nakakagulat na ang pamilya ngayon ay nagkakahiwa-hiwalay dahil sa mga ito. Ang moralidad ay bumabagsak. Ang mga prioridad ng tao ay madalas hindi nakahanay sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. No, yung mga priorities natin minsan hindi na ito sa mga mahalaga. Yamang din lamang na ang lahat ng ito ay nasa ating isip, kailangan natin mapag-isipan na ang pagiging hindi konektado sa ating pamilya ay isang sintomas lang ng isang mas malalim na issue na humahamon sa atin. At iyan ang tunay na gawing prioridad ang ating mga pamilya. Sabi ni Zig Ziglar na mabuti na ikaw ay hindi maaaring tunay na maituturing na matagumpay sa buhay kung hindi maayos ang iyong tahanan. Sa sesyong ito, atin pong titingnan ang napakahalagang papel na ating ginagampanan sa pagtatatag ng matibay na pamilya. Yan. Unang Korinto 13, 1-7 at saka verse 13. Okay. Okay lang po ba tumawag ako ng isa sa atin na magbasa ng mga verses na ito? 1-7 at saka yung tatalon tayo sa verse 13. 1 Corinthians 13, verse 1-7 and verse 13. Sige nga. Sino po ang pwede? Ayan, Albay family. Kuya Aldrin, yes? Agad-agad? Basa lang. O sige po. Ano hanggang saan? Buo ba? Kuya Mark? Yes, yes. Buo, sige. Sige po. 1 Corinthians 13, 1-7 and verse 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong
kampanang umaalingaw-ngaw o pampiyang na maingay, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't na kapag palipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ay, ano ba? At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Verse 13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Thank you, Kuya Aldrin. Ayan. So, mapapansin natin sa mga talatang ito, tinawag nga ito na love chapter, no? Ang 1 Corinthians 13. At mapapansin natin, no, ang focus nito ay ang pag-ibig. At kung ang pag-uusapan natin ay magtagumpay sa relasyon ng pamilya, palagay ko nag-agree din ako sa gumawa ng tekstong ito, yung tungkol sa life goals, no? Na ang pangunahin, no, na magiging bit-bit natin para magtagumpay sa relasyon ng pamilya ay ang layunin mismo ng Diyos, ang pag-ibig, no? Ang Diyos ay naglikha sa atin na magkaroon ng taimtim na relasyon, nagmamahalan. Una, sa Kanya, susunod sa ating pamilya, susunod sa iba. Ang Kanyang layunin ay para sa ating mga pamilya na sasalamin sa Kanyang pag-ibig sa mundo. Diba sabi sa mga ibang verses sa Bible, kung nakikita ng ibang tao na tayo nagmamahalan, malalaman nila na tayo anak ng Diyos. Yun, no? Magsimula sana sa ating pamilya. Yung pagmamahal na yan. Ngunit, tayo ay mayroong kaaway. No? Naniniwala po ba kayo doon? Meron tayong kaaway. Hindi nakikita. Pero, andyan, umaatake siya. Laban sa sangkatauhan at laban sa pamilya. Kanyang inatake ang relasyon ni Adan at ni Eva at ang kanilang relasyon sa Diyos. Mula sa unang araw pa lang, ang plano ng demonyo ay ang sirain ng mundo. Kanyang inumpisan ito sa pamamagitan ng pagbabaluktot sa pag-ibig ni Adan at ni Eva para sa isa't isa at pagsira sa pamilyang kanilang pinasimulan. Mahalaga na ating tandaan na maski anuman ang problema, sa huli, ang tunay na kaaway natin ay hindi yung ating asawa. Okay? Hindi yung ating mga anak. Ang tunay na kaaway natin ay ang dyablo. Alalahanin natin na si Satan, siya ang naghihintay na parang leon na handang sumakmal at makita ang ating pamilya nagkakahiwa-hiwalay. Sabi dito sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Sabi niya, parang tayo yung kinakausap niyan bilang pamilya, no? Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Yan. Mula pa noon sa Genesis, no, mapapansin natin, ito yung goal ni Satan. Sirain ng relasyon. Relasyon ni Eva at Adan, relasyon nila sa Diyos. No? Ayan, ali-aligid siya. Hanggang ngayon po, ganyan ginagawa niya. Kaya, sabi dito sa talata, maging handa tayo lagi, magbantay. At paano yun gagawin? Sundin natin yung layunin ng Diyos. Magmahalan, pag-ibig. No?
Ikaw ay maaaring tumayo laban sa balak ni Satan, yung kanyang pagsira sa tahanan. Nasa puso ng Diyos na pagpalain ang ating mga pamilya. Kahit anuman ang kasalukuyang lagay ng iyong pamilya, dapat mong malaman na mahal ka ng Diyos at nais niyang ang iyong pamilya ay mapuno din ng kanyang pag-ibig. Sabi sa Gawa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito talaga yung gusto ni Lord. Para yung bawat pamilya, bumalik yung pagmamahal, una-una sa Kanya, sa Panginoon, at pagmamahal sa isa't isa. At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pamilya ay magkaroon ng buhay na masagana ayon sa Biblia. Again, no, ang layunin ng Diyos ay pag-ibig. Unang Korinto 13, binasa natin kanina, no? Binasa ni Kuya Aldrin. Ngunit para sa layunin ng Diyos na magkaroon ng kaganapan ito, itong layunin niya ng pag-ibig, dapat samahan natin siya. Makilahok tayo. No, hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa atin. Ang kanyang disenyo para sa mga pamilya ay naghihiling sa atin ng gampanan ng ating responsibilidad na mahalin ang bawat isa. Sabi ng Bible, okay, ang Biblia ay naglalarawan sa pag-ibig bilang, ano daw yung mga description ng Bible kanina sa binasa ni Kuya Aldrin, no? Ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay ano, matyaga, magandang loob. Hindi mainggitin, hindi bayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, dapat makinis, okay? Hindi makasarili, hindi selfish, no? Inuuna mo yung minamahal mo. Hindi magagalitin. Sorry na, minsan magagalitin ako. Hindi mapagtanim ng sama ng loob, no? Pagka nagalit ka, mabilis ka magpatawad. Hindi ito natutuwa sa masama, okay? Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. At ito matindi, no? Ang pag-ibig, higit pa sa pananampalataya, higit pa sa pag-asa. No? Pinakadakila ang pag-ibig kaysa sa pananampalataya at pag-asa. Tandaan natin, ang layunin ng Diyos ay pag-ibig. Ganyan dapat kung paanong ang pag-ibig ay makita sa ating mga pamilya at naglalarawan sa mga tao sa paligid. Ang isang matibay na pamilya, alinsunod sa disenyo ng Diyos, ay hindi basta na lang nangyayari. Hindi lang, halimbawa, pinag-pray mo, Lord, sana maging maayos ang aming pamilya. Isang ganun ng daliri, okay na. Hindi agad nangyayari yon. Ang isang matibay na pamilya, alinsunod sa disenyo ng Diyos, ay dahan-dahan yan. No? Kailangan nating magsilbing modelo at magturo ng pag-ibig sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga magulang lalo na, tayo po mga magulang, no? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na maging modelo at magturo ng kanyang kapamaraanan sa susunod na henerasyon. Tingnan natin ano yung sabi sa Awit 78:3-7. Sabi dito, ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi inilihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang pagpatotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang mga angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito rin, masusunod nilang lagi yung utos. Ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Verse 5, ibigin mo si Yahweh
ay sabi sa Deuteronomy, 5 to 7 ng Deuteronomy, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, wag ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ang mga utos niya itinim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. No? Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay dapat maging isang uri ng pamumuhay. Ang bawat miyembro ay may mahalagang papel na gagampanan. Ngunit, kailangan nating magkusa upang ang lahat ay makilahok. Kung ikaw ay asawang lalaki, huwag mong hintayin ang iyong asawa na mahalin ka sa ganitong paraan bago mo gawin. Mga asawang babae, huwag mong gawing dahilan na yamang hindi ang iyong asawa ang hindi mapagmahal. Siya din ang huwag umasa na ikaw din ay magiging mapagmahal, di ba? Umpisahan mo na, okay? Mga anak, baka may mga magulang na hindi kayo unang minamahal, ikaw na yung gumawang mangunang humakbang, no? Bilang mga anak, ikaw na yung unang magmahal. Ikaw ay hindi kailangang maghintay para sa iyong mga magulang o sa iyong kapamilya, sa iyong asawa, para sila yung maunang magmahal. Ito ay nag-uumpisa sa bawat isa sa atin. Pagpapakita ito ng isang paniniwala. Ano itong paniniwala na ito? Kapag ikaw yung naunang magmahal, parang ito yung pinaniniwalaan mo at saka gusto mong mangyari. Aking proprotektahan itong tahanan. Ako ang tutulong upang pagtibayin ang pamilyang ito. Ito po ba, ganito rin yung gusto nyong mangyari sa inyong pamilya? Sige nga po, paki-heart or paki-like sa screen, no? Kung ito yung gusto mong panghawakan, no? Na poprotektahan ko yung tahanan na to, yung pamilya na to. Ako ay tutulong para pagtibayin yung pamilya na to. Sige nga, pa-like sa screen kung ito rin yung gusto mong mangyari. Ito yung gusto mong mangyari sa iyong pamilya, no? Amen, amen, no? Tandaan natin, no? Ang layunin ng Panginoon ito, pagmamahal, no? At nawa ito rin yung ating panghawakan, ipakita natin sa ating pamilya, no? Umpisahan natin sa ating pamilya. Iba't ibang paraan, sabi sa unang Korinto 13, no? Maraming pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, pangalawa, sa magtagumpay sa relasyon ng pamilya, yung unang layunin, layunin ng Diyos, pag-ibig. Pangalawa, laging binabanggit din ni Kuya John ito, no? Love is equal to time. Okay? Ang love o pag-ibig ay madalas ini-spelling niyan ng time. Okay? Iyan ay nangangahulugan na kung mahal mo talaga ang iyong pamilya, gusto mong maramdaman nila ito. Kailangan mong gumugol ng panahon sa kanila. Hindi mo maaaring sabihin na ang isang bagay ay mahalaga sa iyo kung hindi mo bibigyan ng buong atensyon para dito, no? Tanggalin ang ayan. Maging ganap na nandyan hindi lamang sa pisikal, kundi makipag-ugnayan sa iyong pamilya sa aspeto ng damdamin at spiritual din. Tandaan, kung kailan ka nag-google ng panahon sa iyong pamilya, doon nagaganap yung mga magagandang sandali o magic moments. Kagaya ng sample nila Ate Christy, ni Abby kanina. No? Ito ang mga sandali na kung saan ang iyong mga mahal sa buhay ay nagbubukas ng loob. No? Yung magic moments na yun, parang, yun nga, hindi naman kailangan magastos. No? Pagka nagfo-focus ka, pagka nagbibigay ka ng full attention mo sa iyong pamilya, mararamdaman nila yan eh. At pag naramdaman nila yan, mangyayari ang mga magic moments. Hindi mo namamalayan, nag-o-open na yung anak mo sa'yo. No? Hindi mo namamalayan pagka nag-uusap kayo dahil na-enjoy niya yung inyong yung inyong pamamasyal or yung inyong bonding as a family. Nang naramdaman niya yun, naging sobrang komportable siya. At yung nararamdaman niyang bigat na sabi niya sa'yo. Di ba? Magic moments yun. Hindi yun, walang katumbas na mahalaga yung mga yun, mga kapatid. No? Samantalahin natin yung mga ganun.
Kasi yun yung mga tumutulong sa atin para mas lumalim yung ating relasyon sa isa't isa. Yun ang nagbubukas ng daan, no? Nagbubukas ng pinto sa atin para makapasok sa kanila. Para yung connection tuloy-tuloy. Okay? Para yung love na nanggagaling sa Panginoon ay tuloy-tuloy ang daloy sa isa't isa. No? Yun yung mga magic moments. Actually, yung sinasabi nila na generation gap, sabi ng ibang mga manunulat ay tagapagturo, ay hindi daw yung totoo. Wala daw ganung bagay. Tayo ay nagkamali lang sa communication gap. Okay? Communication yung naging gap. Kaya nabuo yung sinasabi nilang generation gap. Okay? Kaya parang kasi kapag sinabing generation gap, parang tinanggap natin na normal na yon, na meron kaming gap ng aking anak dahil sa aming pagkakaiba ng henerasyon. Hindi. Sabi ng mga tagapagturo, hindi raw totoo yun. Ang totoong nawala or ang nagkaroon ng gap, yung komunikasyon. Yun yung gusto nating putulin, no? Yung communication gap. Kaya samantalahin natin yung connection sa ating pamilya. Pagka kinakausap nila tayo, ibaba natin po lahat ng gamit natin, lalo na yung cellphone. Harapin natin sila ng buo. No? Harapin natin sila ng buo. Ano mang nakakasagabal sa ating full attention, sa ating kausap, sa ating kapamilya, alisin natin. Okay? Sa ganung paraan, ay napapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Yung ating full time na ibigay natin sa kanila. Yun yung love. Itatak sa isipan na ang pinakamahusay na pagpapahayag ng pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon. Ilan sa mga espesyal na sandali ang iyong pagpalagpas, ang iyong napalagpas. Iniisip na maaari mong mapalitan ang mga nawalang panahon. Halimbawa ay, focus muna ako dito sa work ko. Hindi ko muna, hindi ko muna puntahan yung anak ko. Mamaya na lang o kaya bukas na lang. Diba? Babawi na lang ako bukas. Hindi po totoo yun. No? Ang katotohanan ay walang sino man ay maaaring makapagpabalik ng panahon. Wala po. Wala tayong kapangyarihan na kagaya ni, Doctor Strange. Pwede siyang bumalik sa ibang panahon. No? Hindi natin kaya. Kaya gawin natin yung pinakamainam ngayon kasama ang ating pamilya. Okay? Sasabihin ng iba, ngayong panahon nila, focus muna ako sa work, hindi muna ako sasama sa family gatherings, babawi na lang ako pagka nagbakasyon kami sa December. Hindi po. Marami ka na pong mapapalampas. No? Isang simpleng paraan upang magkaroon ng regular na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya ay tanungin ang bawat isa kung paano lumipas ang kanilang araw. No? Kumustahin sila everyday? Kumusta kayo? No? Sa kabila ng mabubuti o hindi mabubuting pangyayari habang kumakain. Alisin mo yung lahat ng sagabal, lalo na yung cellphone. Kapag kinakausap mo sila, eye to eye. No? Focus ka. Yan yung pagpapakita ng love, ng full attention, full time. Ipanalangin mo sila. No? Tuwing gabi, bago matulog. No? Marami pang mga paraan kung paano mo maipapakita or maituturo ang pagiging nandyan palagi para sa iyong pamilya. Ngunit mahalaga na mag-umpisa ka ng paggawa mo ngayon. Kaya mahalagang umpisahan natin ngayon. Kasi si Satan, tandaan natin, maaligid po yan lagi. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi doon, bawat pagkakataon, yun yung oras. Ano daw gagawin natin? Samantalahin. Okay? Samantalahin
sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuting bagay? Sabi sa verse 17, ang kalooban ng Panginoon. At kanina, no, nakita natin yung kalooban ng Panginoon ay pagbibigay ng oras sa ating mga kapamilya. Okay? Pagmamahal sa kanila. Ituro sa mga anak ang prinsipyo ng Biblia. Yung samantalahin natin tuwing nagkakaroon tayo ng bonding time. Ito yun. Gamitin natin yung oras sa pagtuturo ng prinsipyo ng Biblia. Gamitin ang oras sa ating pamilya. Pangatlo po, ito yung last, ipakita sa buhay. Isang mapagkakatiwalaang prinsipyo sa pagpapatibay ng relasyon ay ito. Kung mas malapit ang relasyon, mas malaki ang impluwensya. Tandaan natin yan. No? Kung mas malapit yung relasyon ninyo, mas malaki yung impluwensya mo sa kanya. Totoo po yan. Walang maiksing daan para dito. No? Ito ay tiyaga, tuloy-tuloy. No? Kung nais mong magkaroon ng mabigat na epekto, malaking epekto, at tumatagal na impluwensya sa iyong pamilya, ang susi ay magtatag ng malalim, mapagmahal na relasyon sa bawat isa sa kanila unang-una. Habang ginagawa mo ang iyong parte, magtiyaga sa pagdarasal na sila ay gagawa ng parehong pangako. Yan. Pangalagaan ng isang kultura ng paglalapit sa bawat isa sa pamamagitan ng paglikha ng mga aktibidad na gumagawa ng presensya ng bawat isa. Kagaya ng mga halimbawang nabanggit kanina, di ba? Ano yun, samantalahin natin yung mga ganong times, no? Yun yung mga pagkakataon, oportunidad yun na maipakita natin sa kanila yung totoong ibig sabihin ng love. No? Tandaan na ang pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya ay maaaring nakakabuhay ng loob at hindi lamang isang obligasyon. Okay, ito. Ang atake na pinupukol patungo sa mga pamilya ngayon ay malaki at mabigat. Kung gusto talaga nating protektahan ang ating pamilya, kailangan nating lumapit sa Diyos. Sa huli, siya ang mag-iingat at may kakayanang magprotekta at tumulong sa atin na hindi mawasak ang pamilya. Awit 127 verse 1, sabi dito, maliban na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. No? Si Lord lang. Si Lord, yung gawa lang ni Lord ang pinakamatibay. No? Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Tiyaking nakaangkla ang malapit na ugnayan ng inyong pamilya sa katiyakan ng pagmamahal at kabutihan ng Panginoon. Yan. So, para magtagumpay sa relasyon ng pamilya, tandaan natin yung layunin ng Diyos, pag-ibig. Ito yung foundation, no? Pag-ibig. Sa iba't ibang paraan, pwede natin ipakita. Pero higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras. Yan. Ang oras ay isang malaking paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. And again, sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Na ipakita natin halimbawa ito sa ating pamilya. Love, time, at maging visible po sa ating buhay. Yan. Yun lang po. Dito po nagwawakas yung ating goal number 4. Yan. Samantalahin natin po yung bawat pagkakataon. No? Alalahanin natin layunin ng Diyos, pag-ibig. Ang ating pagpapakita nito ay sa pamamagitan ng oras na nilalaan natin at lagi itong ipakita sa ating buhay. Sa personal nating buhay at sa ating mga pamilya. Yan lang po mga kapatid at maraming salamat po.